Okay mga lods, usong-uso po ngayon yung tinatawag kong Sierra Madre simping. Grabe, hindi, joke lang yun. Joke lang Marami kasing AI art dito. Hindi mo ko makakaya, Sierra Madre. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang aking bansa. Hindi Okay, ang tawag dyan sa literature, personification. Di ba? Pinipersonify nila yung Sierra Madre as this land goddess that protects us from the evil storm. Humanize natin yung Sierra Madre to protect. Siguro, I understand this kasi syempre, right now, all of us has this air of desperation na tinatawag, di ba? Kasi syempre, flood control, corruption, all of these things na dapat yun talaga dapat ang poprotekta sa atin sa natural calamities, okay? Pero hindi ginagawa ng tama ng gobyerno natin, so we turn to ganitong mga imagination to give us comfort, okay? Pero let's talk first of facts, okay? Kasi ngayon may nababash na storm chaser, ang pangalan niya ay si pangalan mo Josh Morganman. Sabi niya kasi dito na let me set the record straight. The Sierra Madre chain weekends typhoons after they make landfall on the east coast of Luzon. These mountains do not protect the east coast of Luzon, which regularly experience some of the strongest tropical cyclone impacts in the world. Okay, so what is that saying? Okay, so let's first understand how a storm works. Okay, a storm works, isipin nyo, it's like a car, okay? Isang sasakyan. It's moving very, very fast, okay? Depende kung anong storm 'yon. Kunyari, yung mga malalakas na storm, imagine it as a Ferrari. 'Di ba? Pag umaandar yung ano na 'yon, kung walang haharang dun sa storm na 'yon, sobrang bilis nun, gawa nyo. Sierra Madre is a road bump, okay? It does not stop the storm, in the sense it does not protect. In this context, hindi niya pinoprotektahan. The correct word is to mitigate, okay? Mitigate, impede, slow down, yun, di ba? Or in the analogy that I was giving, isipin niyo para siyang humps, di ba? Pag yung mga mabilis na sasakyan, pagka nakaano sila ng humps, naturally titigil sila, di ba? In Newton's law, yung first law of motion yun yung law of yung sa inertia, 'di ba? Or hindi, third law muna bago a moving object, and then pag nakakuha siya ng road bump, may instance na medyo nababagal siya, depende dun sa road bump na yon, ganun talaga. Ganun yung mangyayari sa kanya. So, this is what he is saying in yung concept nun. Ito yung sinasabi niya. Hindi pinoprotektahan ng Sierra Madre ang ating bansa laban sa storm. It only impedes it, okay? Kaya naka-air quotes yung not Okay? So, and isa pa, yung mga storm na yan kasi, yan yung mga dumadaan sa Sierra Madre. Okay? Pero may mga storms na hindi dumadaan sa Sierra Madre. So, the Sierra Madre does not protect the Luzon in sa iba't ibang storm, gets nyo? Kunyari, iba yung ruta ng storm. Again, go to the car analogy, di ba? So, pag hindi dinaanan yun, di wala, malakas pa rin yung bagyo sa ibang parte ng bansa. Kunyari, nasa west side yung or nasa northern side, di hindi dadaan sa Sierra Madre yan. Gets? That's the point dito, mga lods. Pero, siguro, out of our own desperation, kasi walang kwenta yung gobyerno dahil yung flood control hindi naman natutupad, siguro we tend to gravitate towards this kind of thinking na since wala na tayong maasahan sa sangkatauhan natin, aasa na lang tayo doon sa natural protection natin. Sinasabi ko, natural road bump natin. Yun yung pinakatama kasi it's a matter of it's a matter of scientific accuracy, yung linalaban nitong si
nitong etong tao na to, si Storm Chaser na to. Pero it's really, ako kasi naiintindihan ko kayo dahil Pilipino din kasi. Nakatira ako dito at minsan pag nadedesperaduhan ka, nadedesperate ka sa buhay mo, you tend to pray, 'di ba? You tend to pray to a God, you tend to pray to nature na sana huminto na itong mga bagay na ito kasi wala naman tayong control over that. Pero if we are to understand the current science natin, if only government projects are implemented well, si Sierra Madre, hindi natin siya kailangang kulitin para protektahan tayo kasi we can protect ourselves. Okay? So, I think that's my key takeaway dito. Now, okay. Tingnan natin. Di mo ko makakaya, Sierra Madre. Ang gaganda nito eh. Ito. Na namang super typhoon ang paparating. Ililigtas ko ang mga tao. Yes, Tungkulin go Sierra ko, Madre. protektahan sila. Hanggang kailan ka magtitiis, Sierra Madre? Putang ina mo, Uwan. At ka ba din ng mga tao, saluhin mo ang pagsik ng Lol. Okay lang yan. Okay lang yan. Ito. Huwag kayong matakot mga anak namin. Hanggat nandito pa kami, protektahan namin kayo hanggang dulo! Alam mo, pinakamalungkot dyan kasi, yes, the mountain ranges serves as our natural protection. Pero, it's not that we, as humans, does not know the engineering for flood controls or we do not know how to structure houses that could withstand storm, 'di ba? Sa Japan nga, they can already withstand yung mga earthquakes storm pa kaya, 'di ba? So I'm just saying na if we want to progress as humanity, we should always think of our of each other kasi yun lang yun doon magsisimula yun Kinang-inang yan. Ito. Ano pa tayo? Si Gabe. Oh. We have to talk about Sierra Madre. Marami pong Hindi, mamaya ka na. Ito, ano ba to? Totoo bang nababawasan ng Sierra Madre at Cordillera Mountain Kita mo yung framing nila. Totoo bang nababawasan ng Sierra Madre? Di ba? Well, that depends. Nasaan yung storm? ranges ang epekto ng tropical storms o bagyo na pumapasok sa Hilagang Luzon? Ayan, sige sila. Ayan. Ayon sa siyensya, maaaring oo, maaari ring hindi. Di ba? Depende. As I've said, first time ko lang mapapanood yan. Depende ito sa kung anong hazard ang tinutukoy. Kilala ang Sierra Madre bilang isang natural Like, ito. Like, for example, kasi kung manggagaling dito yung storm, sige. Pero paano kung sa ibang part manggagaling, di ba? So, hindi, di ba? That's the point. Tuloy. barrier laban sa mga papasok na bagyo. Ngunit ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng dalawang Pinoy scientists na sina Jerry Bagtasa at Bernard Alan Racoma nitong 2023 na nailathala sa Philippine Journal of Science, Wow, congratulations. Palakpakan yan. may ilang mga bagay silang natuklasan matapos magsagawa ng mga simulation sa tropical cyclones. Una, pareho ang Sierra Madre at Cordillera Mountain ranges na nagpapabagal sa bilis ng bagyo. Yun, di ba? Gets nyo? So, kailangan talaga natin sila as natural road bumps. But it does not stop it. It impedes it. It slows it down. Gets? It's a natural, hindi siya deterrent Actually, yun nga, nagpapabagal. Alawa, parehong nakababawas ng lakas ng hangin ang mga kabundukan, ngunit mas malaki ang kontribusyon ng Cordillera sa pagpapahina ng hangin kaysa Sierra Madre. Anong ibig sabihin yan? May natural protection na tayo from the weather. So, ang tayo mga putang inang politiko kayo, mga puki ng buwakan ng ina nyo kayo, ayusin nyo naman. Kung magnanakaw kayo, huwag naman sagad-sagad. O, konti lang. Alam naman namin nagnanakaw kayo huwag naman damihan. Kumbaga, di ba, may patong na nga sa alam mo yon yung pisong pa ako, nagiging 100. Tapos, imbis na 20 lang yung kunin doon, okay nang ina, kukunin yung buo. Di ba? Okay na yung 20% yung SOP. Tinatanggap na naman ng mga Pilipino yun common knowledge na yun at this point Pero pukin ng ina, wag naman lahat. Ang ina niya minuminuto. Di nakakainis talaga pag
nakikita ko tong mga to eh. Kasi nature can only do so much sa atin. Huwag kayong magalit kay Storm Chaser. Magkakampi tayo lahat dito. Pangatlo, ang pagbawas sa exposure ng hangin ay maaaring magdulot ng mas maraming pag-ulan sa ibang lugar tulad ng Metro Manila. Pang-apat, mas malakas ang pag-ulang dulot ng tropical cyclone sa western slopes ng Sierra Madre. Ayan, di ba? So, ayun yung sinasabi dito. End of the day, it only, it helps, pero it's not the solution, okay? Huwag nyo pa rin kalbuhin, mga pukin ng ina nyo. Tingnan natin si Gabe. We have to talk about Sierra Madre. Okay. Marami pong taong hindi aware na ginagawang mining spot ang Sierra Madre. Lingid po sa kaalaman ng Wala namang, generally naman, hindi naman masama yung mining spots. Basta, susunod ka dun sa guidelines ng mga scientists natin. Kasi may guidelines yan eh. Pero pag kinalbo mo, edi putangin na mo kung gano'n, di ba? Tangin na mo ka kung gano'n ka, minuto, di ba? Nakakainis talaga yung mga ganun tao eh. Like, gets naman namin nagnanakaw kayo eh. Pero putya naman, wag naman sobra-sobra. Diba? Ang Sierra Madre po ay ang nagpoprotekta sa atin mula sa mga malalakas na bagyo. Okay. Isipin po ninyo, yung mga bagyong dinadanas natin, Again, hindi, it slows down. Yun yung tama eh. Hindi ko naman sinasabing mali si Gabe dito or mali yung hugot niya. Pero it slows it down. Slow it down, di ba? And ako na ano rin ako eh, natutuwa din ako. Hindi ko alam kung matutuwa. Actually ganito, hindi ko alam kung matutuwa ako or malulungkot ako. Hindi mo Na we fantasize being saved. Kasi we can't save ourselves because we're too fucking greedy, di ba? Yun yung disappointing. Na kaya nakakapagmura ako ng sobra. Kasi nalulungkot ako para sa mga kababayan natin na ganyan yung nangyayari sa kanila. Di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. What do you think dyan sa baba? Gaya mga lod.